hindi ko maiwasan. Kung gusto pala ni Kuting, mga kababayan, na bumango siya sa Pilipino dahil sa kanyang mabuting gawain, edi dapat gawin niya. Ito ang wow trending. Mga sundalo, inutusan daw di umano na huwag nang manood ng live o video ni Maharlika. Ito ay matapos na i-vlog ni Madam Maharlika Boljakera na napanood na niya ang pulburon video ni Kuting at sinabi na confirm na may pulburon video. Mga pulis at sundalo meron daw ibinigay na silent gag order. Gusto lang daw na sirain ang imahe ni Maharlika dahil halos lahat ng mga expose niya ay nagkakatotoo. Mula sa sabuatan ng PCSO, sibuyas, PI, bilyones na ayuda at ngayon ay ang posibleng pagwasak ng China sa Pilipinas dahil kung ipupus talaga ng Amerika, abay hindi papayag dyan ang China at magkakagulo talaga sa Pilipinas. Ang kasalanang wala tayong kinalaman sa lupang sinilangan. China kontra Amerika, dito sila sa lupain natin magbabakbakan. Oo, tama, dapat na idepensa natin ang WPS na kinuha na at inangkinan ng mga inchik. Pero kung aasa tayo sa Amerika, kawawa tayong mga Pilipino. Isang lata nga ng sardinas ay halos di na kayang bilhin ng mga kababayan nating naghihirap. Paano pa kung magkakagulo sa Pilipinas? Kung gusto mong bumango ang pangalan mo, Marcos, gumawa ka ng maganda, hulihin mo ang mga smuggler at sibakin ang mga kawatan na may pakana ng pagkamkam sa pera ng bayan mula sa mga isiningit na budget ng mga taga House of Representatives na bilyones ang halaga. Ubus na ang pera ng taong bayan. Kaya Madam Maharlika, ilabas mo na ang pulburon video bago pa mahuli ang lahat. Palayasin ang mga kurap at kawatan ng mga politiko sa Pilipinas. Ito ang komento ng mga netizen. Nasa China ako ngayon, balita ko hindi na raw mag-aangkat ng durian, banana at pineapple. It's sa mga exporter at pinaka-bad news, stop for main time hold na rin ang mga news investment ng mga malalaking korporasyon dyan sa Pilipinas. Walang action si PBBM sa mga mangyayari coming soon daw. Grabe ang tindi ng kasamaan ngayon sa Marcos administration. Takot yan sa'yo, Madam Maharlika. Ayaw nilang makinig sa boses mo. Go, go, go lang po. Ingat po kayo palagi. Kahit hindi kayo magsalita, Madam, pero nakikita ng sambayanan ang ginagawa nila na magaling nang sila magkontrol sa mga media. Pero kapag Duterte ang pinag-uusapan, mabilis pa ang mga media mag-imbestiga, lalo sa mga anti-drug campaign. Si Senador Tulfo, dinner lang pala sa Malacanang ang katapat, kaya siguro biglang tumahimik sa usapin ng loto. Mategi. Ang pinagdadasal ko na sana lumayas na sila dyan. Right? O let's talk about gag order from Gago Powder, sabi ni Den Scorpion. Yung dila mo palangga, powerful, sabi ni Commander Aguila. Powerful talaga yan si Bonjing ba? Buhay pa? Sabi ko, isang bulati na lang yan eh. Okay, sige na. Berre Santo, Maharlika, tama na. Yeah, may bago na ako. Voodoo Queen. Kaya isa-isa yung matutumbay yung mga yan. Okay, let's talk about gag order. May nakarating sa atin. This is from sa loob. Okay? Lagi naman sa loob yung ating yung ating information. Tignan ko lang mga hitad. Okay, Doki. So pinarating sa atin ang ating mga palanggang brusko at magagandang kasundaluhan at kapulisan, lalo mga kasundaluhan, na inatasan sila, okay? Okay. Mga palangga, inatasan. May silent gag order sa mga men and women in uniform, sa mga military camps. Palangga, you have to know. Okay, nakalagay dito. Military camps, mga troops na wag daw makinig sa boljak ni Maharlika. Oh my God, Diyos ko, masyado kayo na-apekto sa nganga bells ko. Ako lang to. So inutusan, okay, there is a silent order, a silent gag order, in all military camps, troops not to listen to you, palangga, not to watch your Boljak TV. Kasi sinasabi ng Presidential Communications ni Lisa Tanas at ni Kuting ang kanyang pamunuan na si Maharlika, okay, na ako daw ay propagandista ng China. Sagutin muna natin to, putang ina. Propagandista ng China.
Okay, remember, nilabas yan nitong si Jotox Queen, kung ako Voodoo Queen, si Jotox Queen Katrina Ponce, na kami ni SAS ay ano ng China, by ano ng China ay binabayaran ng China. Kaya nga sabi ko, meron ko direct contact kay Xi Jinping, si Kuting wala, ako meron. You know what, nakakatawa ito. Doon sa mga palangga kong men and women in uniform, I know hindi kayo naniniwala. Ang isang Maharlika na naninirahan sa Amerika, okay? At nandito ako, ang Amerika, makikipagsabuatan ako sa China. Kung, you know what, minomonitor din nila ako. Kasi nung nireport ko si Lisa Tanas sa FBI, si Lisa Araneta Marcos, na siya ang utak sa pagpapapatay sa akin o magpapapatay pa lang sa akin, magpapategi boom boom, okay, magpapagurgur sa akin, nireport ko siya, inimbestigahan din ako. Do you think one side lang sila? Okay? Hindi pa pwedeng sabihin mo, ito, tapos hindi mo i-reveal kung ano yung, well, you don't need to reveal. Dito sa Amerika, isang banggit mo lang ng pangalan mo, alam na nila kung ano background mo, day. Pati utang mo kasama. Di ba? Public eh. Pati utang mo kasama. So how come na, well, okay, let's talk about this. Baka mawala ako. Di nakarating sa atin na pinipigilan ni Kuting Jr., ni Au-Au, ni Browner, Romeo Browner ng AFP, ng Presidential Communications, ng mga buwakang inang taksil sa bayan na manood sa akin. And that is suppression of freedom to watch Boljak TV. And suppression of freedom of expression kung anong gusto nilang panoorin. Kasi, pwede ka magbigay ng gag order sa mga kasundaluhan o kapulisan na wag sila, i-restrict mo yung kanilang opinion o to disseminate the information if it is issue of national security. Diba? Kung sasabihin niya, kung ang isang sundalo, magsalita siya na, itong plano namin, pupwesto kami dito sa ganito, tapos ipi-Facebook mo, that is national security issue na dapat i-address ng gobyerno, na isinisiwalat ng isang sundalo o pulis yung kanilang military plan or activity. So yan pwede mo gag order and that's legal. But mag-issue kayo gag order, silent gag order, sa aking mga poging, mga bruskong sundalo dyan. Diba? Baka naman. Diba? May nag-comment kasi, baka naman. Seriously, mga palangga. Ito ay pagkitil. Okay? Okay? Pagkitil sa malayang pagnunood. Diba? Kung merong malayang pamamahayag, may malayang panonood, bakit mo kami pangimasukan? Bakit to pigilan ang mga palanggang sundalo? Bakit? Dahil totoo ba ang sinasabi ko? Kasi we have had 2 vlogs yesterday. Napanoorin niya bonggang-bongga about the gentleman's agreement at kung tungkol sa kailan dapat, what do you call it? Yung sa bang-bang-banga. Okay? So ngayon, mga palangga, ito ang nakarating sa akin. Question ko nga dito na ako ay propagandista ng China. Oh, uy! Matagal na akong kinulong kung ako ay propagandista ng China, mga palangga. Kahit hindi ka makakagalaw dito. Alam mo yung mga ano dito, maliban na lang kung talagang sobrang high sindikato ka, di ba? Dito hindi ka makatakas. Babang-bangan ka lang ng helicopter, di ba? Nakikita niyo naman sa mga pursuit, dito nga lang, traffic pursuit lang, yung mga traffic violation, yung mga taong tumatakbo ng bonggang-bongga, wala tayo niyan eh. Ang helicopter nakatutok sa'yo, paano ka makakatakbo? Paano ako makakatakbo? Hindi ako makakatago sa Amerika. TNT lang ang nagtatago. At yan ang sabi nila, TNT ako. Tago ng tago. Ba't naman ako magpapahuli sa mga demonyo? Hello? So ngayon, mga palangga, sabi ko nga dito, sinagot, ayan. Sabi ko nga, sabi pala ng ating palangga, nako, Madam Maharlika, tinalo mo pa ang CIA, FBI, Pentagon, Department of Homeland Security, at Secret Service.
'Di ba? Grabe yung bintang sa'yo. Talagang pinagsama-sama. Yan ang gusto nilang iparating sa mga kasundaluhan at kapulisan. At sasabihin sa taong bayan na ikaw ay propagandista ng China. So yan po ang gustong sabihin ng pamunuan ni Au Browner. Alright? So, kasi masyadong effective ang inyong Fair Lady. Maniwala ba kayo? Uy! Oy, mga palangga na ako, mga Ilonggo, da bala nga mga gwapo-gwapo, balada sa Mindanao o Biscandiin. Mapati man kamo sa mga kabuangan sini nga gobyerno. Sige, abi. Ha? Mapati ka mo? Sa mga sa mga palangga ko diyan, lahat kayo, magdiniwala ba kayo na ako'y propagandista ng China? And the fact I'm here in the United States. At sabi ko, bawat galaw mo dito ay makikita ka. Paper trail lahat, kahit mag-cash to cash pa kayo mga palangga. Madali kang ma-Julie Dete kung ikaw ay napakasobrang, hi Joseph Umagap, napakalupit naman yan kasi ang Amerika ay talagang inaay nila yung mga taong nagkikipagsabwatan sa mga ganyang klaseng bintang. At I'm proud to say na yes, I am maalindog. Okay, let's talk about that mga sir, ha? Mga palangga. Imagine ninyo, pinadalan kayo ng gag order para pigilan kayo, para patahimikan kayo, para wag kayo magsalita, para i-restrict ang inyong mga karapatan, mga palangga. I-restrict kayo. Di ba? The same thing na ginawa kay SMNI, sa akin, sa ibang mga vloggers, katulad ni General Macanas, The General's View, pakifollow nyo nga yan sa kanyang YouTube. Lahat kami dito, yun din ang ginagawa nila ngayon, silent, mga palangga, sa mga kasundaluhan. Imagine ninyo, mga kababayan, itong ginagawa ng gobyernong ito, na pinipigilan kayong lahat na magsalita. Di ba, remember, that was January. Yeah, January, nung bago mag-kick-off rally, si Kuting Jr., sa Carino Grandstand, na inatasan din nila, it's like gag order pa rin, silent gag order, na sinabi nila na mag-like, remember that? Na mag-like at mag-comment sa Bagong Pilipinas, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno o yung sa mga drama ni Kuting. And remember, mga poging-poging mga sundalong brusko at mga polis, di ba? Ni-require kayo. Not require, pinuwersa kayo. Finorced kayo na mag-like, mag-comment, mag-change ng mga pictures, profile pictures ninyo ng Bagoong Pilipinas, sabi nga nila. At yan po ay diktadorya yan. Pagdikta sa mga bagay na personal ninyo na hindi nyo dapat sundin. Kasi ang inuutos sa inyo ay walang koneksyon sa inyong trabaho. Kung gusto mo mag-sexing picture, imagine mo, gusto nila, papalitan nila ng Bagong Pilipinas para lang sabihin na si Kuting ay maganda ang ginagawa. Hindi kailangan ng buwaka ng inang gobyernong ito na pilitin ang ating mga kapulisan, mga kasundaluhan na magbago ng mga Facebook page para ipakita sa taong bayan na maayos ang kanyang pamunuan. Kailangan niyang gawin, aksyon. Kung gusto niya pala, mga jutang dinas, ina Bernie Santo ngayon, sabi ko, cool lang ako, pa-cute lang ako, pero hindi ko maiwasan. Kung gusto pala ni Kuting, mga kababayan, na bumango siya sa Pilipino dahil sa kanyang mabuting gawain, dapat gawin niya. Ipalaganap ang peace and order sa Pilipinas, hulihin niya ang mga pulboronic, mga manufacture, di ba? Babangbangin niya lahat. Kaysa pagbabangbang tayo sa China, di ba? Yun ang unahin niya para makita, maramdaman ng taong bayan ang peace and order sa mga iskinita, sa mga kanto. Hindi yung magpapalit ng mag-change ng picture profile, mag-hashtag tutubels na ang Bagong Pilipinas eklabush, hanggang social media lang, hanggang profile picture lang. Kailangan ninyo ng gawa. Hindi dahil sa what? Dahil sa profile picture lang. So imagine ninyo, pinipigilan kayo. Pinipigilan kayong manood ng Boljak TV, ng Maharlika Network, ng Boljakan, sa Alinduggo. Ano ibig sabihin nun, Browner? O Bronner?
Romeo Bronner, di ba? May award ka pa sa paglingkod ng bayan. Paglingkuran mo ng totoo ang tunay ang bayan. Huwag mong sumunod sa utos ni Cheloy Garapil Juto at ni Bokangkang dahil yan ay ginutusan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na amo ninyo na kayo ay igag order, bigyan ng order na wag manood sa Bolja. Bakit tumatagos na ba sa puso ng ating mga palangga ang mga tinuturan natin dito? Kasi ayaw ko kayong mas isalang ni Kuting, mga men and women in uniform, mga palangga, lahat tayo, hindi lang men and women, sa gerang hindi dapat mangyari. Na dapat pwedeng solusyonan through diplomacy. You know what I mean? So ngayon, dahil effective ang ating puso sa puso na usapan dito, ngangabels sa ngangabels, ngayon nag-release ng gag order ang hinayupak na gobyerno ni Kuting. Ha? Pwede lang kayo mag-release ng gag order if this is all about military operations o yung mga polisiya ng gobyerno, yung pang-gobyerno. But yung ngangabels ko, pinupukaw ko lang ang kanilang damdamin, mga kababayan, kasi ang issue dito ay taong bayan at nakikita ninyo, nakikita ko. Hindi man kayo bulag? Di ba? Kung ito ay usapin, dahil ang sinasabi ko dito, nag-encourage ako ng kaguluhan, mga palangga, that is the time na you will do something. Ba't nag-encourage ba ako ng kaguluhan? Lagi kong sinasabi, speak up, speak up, speak up. It should be no pula-pula. It should be people's voice. And that is legal. At yan ay nakalagay sa Bill of Rights. Diba? Article 3, Section 4. Mga kalayaan natin, magpahayag, mag-assemble, iparating ang ating mga hindi magandang nararamdaman o nakikita sa kademonyuhan ng gobyerno. Now, pipigilan niyo sila manood. Oh, it's like kinikitil niyo sila. Indirectly, kinikitil ninyo o ginugurgur ninyo sila. Not physically, pero ako, pag sinusuppress ako ng tao at hindi ako magsalita, mga palangga, parang ginurgur na rin ako. Diba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. So, anong magiging impact nito? Merong dissent sa loob ng sa hanay ng military and police kasi niyuyurakan mo. Putang ina ka Kuting, Lisa Tanas, lahat kayo. Niyuyurakan niyo ang karapatan, ang nararamdaman, ang puso ng mga tao, mga kasundaluhan na manood sa pelikula, sa vlog na gusto nila. Eh, balay mo, nagandahan lang sila sa akin. Hello? Di ba, mga palangga? Malay mo, hindi naman nila ako pinapakinggan yung mga pinagnangawa ko. Gusto lang akong titigan yung alindog ko. You'll never know. Iba-iba kasi ang approach, o iba-iba ang mga tema ng pakiramdam natin. Totoo yun. Minsan kasi nanonood lang ako, meron akong mga pinapanood, hindi ako nakikinig, titignan ko lang yung mga view or something, o titignan ko lang yung mga bruskong mga six-packs, mga gano'n. Chika boom boom. Alright? Ay, nako, mga palangga. Next president, sabi ni Felisa Sara Duterte, dapat talaga umalis na yung mga paglugmok na yan. Okay, watching from Singapore, si Mary Jean. Okay, thank you, palangga. So, kaya, minsan mapapatanong ka na, di ba, may mga lumalabas yan na baka mag-withdraw ang militar, di ba? At hindi naman yan sa atin lang. It happens all over the world na kapag ang gobyerno o ang presidente ay tumatraidor o tumataksil o pinagtataksilan ang taong bayan, mga palangga, ay what? Kailangan kumilos ng mga military kung nakikita nila ang mga bagay na yan kasi ito ay issue again ng panlipunan, pangkabuhayan ng tao. Pangkabuhayan, buhay, kapakanan ng taong bayan. At nangyayari yan, not only in the Philippines, magbasa kayo historically, ang daming nag-withdraw ng suporta sa isang presidenteng ungas, katulad ni Kuting. Ngayon ay tututok ako kay Kuting. Kailan ba dapat nag-withdraw ng support ang mga kasundaluhan, ang mga kapulisan, or mga taong nasa government sa isang presidenteng bangag? Ano yung mga factors kung bakit dapat magdesisyon ka
or bakit mag-isip ng ganong bagay? Bakit entertainin? Ayan, dahil lang palangga. Hindi ko yung labo na ng salamin ni Hitad. Punasan muna natin. So ngayon, kailan dapat? Number 1, mga palangga, violation ng konstitusyon natin. Ano yun? May binayolate ba si Kuting? Yes. Doon pa lang, sa sinabi ko kanina sa inyo, na pakikipagsabwatan ni Lisa Tanas ng appointee ni Marcos Jr. na si Ivan Uy, okay? Na si Ivan Uy at yung namatay na si Hubert Guevara, yan ay violation ng ating konstitusyon. Bakit? Pinakialaman ang democratic process ng halalan ng buwaka ng inang gobyerno ni Kuting at siya mismo at si Satanas Lisa at dinistrongkar ang eleksyon. Isa yan sa mga kadahilanan kung bakit ang mga military o mga kapulisan o mga tao na sa gobyerno ay mag-withdraw ng support sa isang presidenteng bangag. Hindi ko sila inuutusan, but I am telling them to speak up. I'm telling you, ito yung mga considerations. Ito yung mga factors kung bakit in the past may mga nag-withdraw ng support. Kasi nilabag ni Kuting Jr. ang saligang batas sa pamamagitan lamang, isa pa, sa pag-appoint kay Michael Ma. Paulit-ulit ko, na special envoy to China na sa kabila ng aligasyon sa taong ito na siya ay what? Siya ay smuggler. At pinapakita pa ni Lisa Tanas, ni Ahas, ang kanilang mga picture, mga video pictures, jung. Hindi natin i-play ngayon kasi gusto ko tuloy-tuloy ako ngayon palangga. Yung mga video nila na they are together at kasama sa kanilang travel, and that is one factor. Okay? Isa sa mga factors kung bakit may mga nag-aalsa, bakit kailangan mag-withdraw ng suporta ang mga nakapaligid kay Kuting, kasi doon pa lang nilabag niya na yung konstitusyon, mga palangga. Dapat ipagtanggol niya ang Pilipinas at protektahan sa mga smuggler. Pero taliwas, kasi national security, yung pagbagsak ng ekonomiya is part of national security. Sino ang nagsabi pa ulit-ulit yan? Si dating National Security Council, Clarita Carlos. Alam po yan ng mga taga-intelligence. Alam yan ng Nika. Alam ni Clarita yan. Ayaw lang magsalita ni Clarita. Baka gurgurin siya ni Tambalusos kasi nag-work siya kay Tambalusos. Wala nga prinsipyo si Clarita. Kasama yan sa report ng Nika na ipinorward kay Clarita. Then, sinabi niya kay Marcos Jr. na ang mga sangkot dito sa